Hello Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano babalik ang pagmamahal kabaliwan ng lalaking mahal mo sa iyo. At kung handa na kayong lapas na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang paraan, Max Spark, kung paano babalik ang kabaliwan ng lalaking mahal mo sa iyo is isipin mo muna kung may nagawa kang mali sa kanya. Yan ang unang paraan kayo. At tips ko sa inyo upang magawa natin ang solusyon ng lalaking mahal mong nagbago sa iyo ay manumbalik ang pag-ibig at dating kabaliwan sa iyo. Alam nyo, isip ng isip ang karamihan sa inyo kung bakit biglang nagbago ang lalaki sa kanya. At ang karamihan pa sa inyo ang iniisip ay nagbago ang partner niya sa kanya dahil sa magulang, kamag-anak o kaibigan. Kunwari na susulsulan, kunwari na impluwensyahan. Pero hindi mo rin ba naisip na baka dahil din sa'yo? Diba? Sisi ka ng sisi sa ibang tao, isip ka ng isip ng mga ibang bagay kung bakit biglang nagbago ang lalaki sa'yo. Pero hindi mo ba naisip baka dahil sa'yo? Dahil ang iba sa inyo ay talaga namang inibig ng lubusan na lalaki. Anong sinukli mo? Katoksikan. At ang iba pa sa inyo ay grabe ang bunganga. At ang karamihan pa sa inyo ay may basurang pag-uugali. Diba? Baka sabihin ng iba, Spark, pinag-isipan ko na yan. Wala akong nagawang mali sa partner ko. Basta nagbago siya ng ganon. Kung wala kang ginawang mali o masama sa kanya, very good para sa'yo. Baka nga iba ang dahilan. Baka hindi ikaw. Paano sa iba? Na inibig ng husto ng isang lalaki, kinabaliwan ng isang lalaki, pero anong pinakita mong pag-uugali sa kanya? Anong sinukli mo sa partner ng lalaki? O hindi ka amin? Yung iba sa inyo. Ang unang tips ko inyo, aminin nyo. Tanggapin nyo sa sarili nyo upang mabigyan nyo ng solusyon ng pag-uugali nyo. At kapag naisip mo na may nagawa kang mali o pag masama sa partner nyo, hanapan mo ng solusyon. Humingi ka ng tawad sa kanya, bumawi ka, at baguhin mo ang mga mali mong ginagawa. At maniwala ka sa akin kay Inspired, mapapansin yan ng lalaki, yung pagbabago mo, yung sinseridad mo. At dahil mahal ka niya, hindi ka rin niya matitiis. At dahan-dahan, babalik ang kabaliwan niya sa iyo kung makikita niya na sincere ka sa pagbabago at sa pagbawi ng mga nagawa mong pagkakamali sa kanya. Ka-inspire sa mga paraan upang manumbalik ang dating kabaliwan ng laking mahal mo sa iyo. Ka-inspire. At ang pangalawang paraan, Max Spark, kung paano babalik ang kabaliwan ng laking mahal mo sa iyo is itigil mo na ngayon ang pagiging needy. Yun ang pangalawa, ka-inspire. Alam nyo, yung pagiging needy, ang isa sa mga lason na pumapatay sa pagtingin ng lalaking mahal mo sa iyo. Nakakala mo yung pagiging needy ay makakatulong upang maging matibay kayo, pwes dang ka nagkakamali, ka-inspired. Yung pagiging needy mo nakakababay ng value mo. Yung pagiging needy mo, bumababa ang interest at attraction ng boyfriend mo sa'yo. Ang interest at attraction ay bumababa ng mister mo sa'yo. Yung pagiging needy mo. Tingnan mo, isipin mo, nung hindi ka pa needy sa kanya o hindi ka pa sobrang needy sa kanya, hindi ba't siya ang habol ng habol sa'yo? At napakakulit niya pa pagdating sa'yo. Sobrang kinababaliwang kanya, pero nung ikaw na ang talaga namang sobrang needy sa kanya, unti-unti kayong nagbago at bumaliktad ang sitwasyon. Kaya sa mga tips ko sa inyo, sa mga paraan upang manumbalik ang kabaliwan niya sa iyo, ay itigil mo na ngayon ang pagiging sobrang needy mo. Okay lang na magbigay ka ng pansin, sapagkat yun ang tama, magbigay ka ng oras, mag-update ka, magparamdam. Pero wag naman sobra. Sapagkat yan ang papatay ng interes at ng pagtingin ng lalaking mahal mo sa iyo. At ang value mo ay bababa. At upang hindi mangyari yung ka-inspired ay talaga namang iwasan mo ang pagiging sobrang needy. At sa mga paraan ay talaga namang magpaka-busy ka.
Libangin mo ang sarili mo. I-focus mo ang atensyon mo sa ibang bagay. At laging talagang ka-inspired mag-self-improve. Huwag palaging sa lalaki. Huwag palaging sa boyfriend mo. Huwag palaging sa partner mo. Upang siya ay talaga namang ka-inspired. Siya ang laging mabaliw sa'yo. At kung ito ay nawala, muli siyang mabaliw sa'yo. Itigil mo na ngayon ka-inspired ang pagiging sobrang hindi mo sa kanya. Sa mga sikreto upang lalaki ay talaga namang maramdaman at makita mo muli sa kanya ang dating mga pinaggagawa niya sa iyong kabaliwan ka-inspired. At ang pangatlong paraan, Max-Pad, kung paano babalik ang kabaliwan ng laking mahal mo sa iyo is dapat hindi ka na nagpapakatanga. Yan ang pangatlo, ka-inspired. Talaga namang paraan upang sa katagalan ay manumbalik ang kabaliwan ng lalaking mahal mo sa iyo. Dapat hindi ka na nagpapakatanga. Karamihan kasi sa inyo hanggang ngayon ay laging pinapairal ang pagiging palagi ka nagpapakatanga, palagi ka niyang niloloko, palagi ka niyang sinasaktan, palagi nagsisinungaling sa iyo, palagi kang pinapaiyak at palagi kang pinagtataksilan, palagi kang talaga namang ka-inspired sinasaktan ng damdamin mo, pero palagi mo pa rin siyang tinatanggap, hindi mo siya tinuturuan ng leksyon, hindi mo siya magawang matiis, hindi mo magawang mag-no contact sa kanya. Napakarupok mo. Sabihin ng iba, ka-inspired, ganito talaga ako eh. Mapagmahal ako at maawain. Mapagpatawad at mapagmahal. Ganito yung pagkatao ko. Abe, kung palagi kang ganyan, palagi kang aabusuhin ng tao. Sa mundong ito, yung mga ganyang klaseng dahilan ang siyang gustong-gusto ng mga masasamang tao. Yung mga ganyang klaseng tao na katulad mo, yan ang inaapi-api at talaga namang inaabuso. Kailangan ka-inspired. Baguhin mong sarili mo. Hindi ko sinasabing maging masama ka. Ang sinasabi ko lang, dapat pinapahalagahan mo rin ang sarili mo. Dapat inaalam mo rin ang halaga mo. Dapat hindi mo hinahayaang inaabuso ka. Dapat marunong ka rin lumayo at respetuhin ang sarili mo. Dapat makita nila ka-inspired na hindi ka pumapayag na inaabuso lang at palaging sinasaktan. Talaga naman, itigil mo na ang pagpapakatanga mo. Dahil kung hindi mo ititigil ang pagpapakatanga mo sa lalaking yan, na labis-labis ang pang-aabuso sa iyo at pananakit sa iyo at panloloko sa iyo, hindi yan magbabago. At ang kabaliwang nawala ay tuluyang mawawala at mapupunta sa iba. At kung gusto mo ka-inspire na ang dating kabaliwan niya sa iyo ay bumalik at muli kang maging maligay at maramdaman mo muli ang lubos niyang pag-ibig at pagmamahal sa iyo, ay tigil mo ng katangahan mo. Kapag ikaw ay ginawa niya ng mali at masama, lumayo ka muna at huwag kang magparamdam sa kanya. Pahirapan mo siya kung kailangan. Huwag kang marupok. Oo, magpapatawad ka. Pero dapat magpapatawad ka sa kanya kung nakikita mo na talaga namang deserve niya pang patawarin. At sincere siya sa ginagawa niyang paghingi ng tawad sa iyo. Dapat may effort at hindi dapat puro salita lang. Ka-inspired kapag nakita niyang hindi ka na tulad ng dati, na hindi ka na ganung kalambot, hindi ka na ganung katanga, hindi talaga namang ka-inspired na lalaki, ay unti-unting magbabago ang pagtingin sa iyo at talaga namang ka-inspired sa katagalan ay papahalagahan ka niya. At ang dating kabaliwan ay unti-unting babalik. Hindi man kasing baliw ng dati, pero at least mas papahalagahan ka na niya ngayon. Dahil ang mga babaeng hindi tanga, yun ang mas lalong minamahal ng mga kalalakihan ka-inspire. Pang-apat na paraan, Max-Pad, upang manumbalik ang kabaliwan ng laking mahal mo sa iyo is itigil mo na ngayon yung pagiging available mo palagi. Yung pang-apat, inspire. Ang problema kasi sa karamihan sa inyo, palaging available sa lalaki. Ganyan na ba ang buhay mo ngayon? Ganyan na ba ang pagkatao mo ngayon? Palagi kang available sa kanya? Porket sinasabi mong umiibig ka at nagmamahal ka? Alam nyo, Max-Pad, hindi naman masamang maging available sa lalaking mahal mo, pero wag naman sobra. Yung iba sa inyo, lagi nang available eh. Alam mo, yan ang nagpapababa ng value mo. Gusto mo ba na bumaba ang value mo sa boyfriend mo? Delikado yan kapag bumaba ang halaga mo sa boyfriend mo, sa mister mo. Gusto mo ba na bumaba ang halaga mo sa kanya? At ipagpalit ka niya, magloko siya? At humanap pa siya ng iba? Yung pagiging available mo, ka-inspired, yan ang
Kumbaga sa ano, yan ang sisira sa inyo eh. Yan ang kalaban mo, yung pagiging available mo. Kinakampihan mo pa, palagi ka pang available. Yung pagiging available mo palagi, ang siyang makakasira sa inyo, palagi mo pang ginagawa. Eh ano na lang ang kakampi mo ngayon? Inspired. Yung pagiging available mo palagi mong tatandaan, makakasira yun sa inyo. Itatak mo ngayon sa utak mo, naririnig mo ngayon ang boses ko, napapanood mo ko ngayon, naiintindihan mo ang ibig ko sabihin. Uulitin ko, yung palagi mong available sa boyfriend mo at mister mo, sa partner mo, pag palagi kang available sa kahit sinong tao, partner mo man o hindi, sino man tao sa buong mundong yan, kapag palagi kang available, ginagawa mo palaging available ang sarili mo, bumababa ang halaga mo sa kanila. At ang pagbaba ng halaga mo sa kanila ay pagbaba ng respeto nila sa iyo. At wala silang gaanong emosyon sa iyo. Ibig sabihin, wala silang masyadong attachment sa iyo. At ibig sabihin, hindi ka nila masyadong minamahal. Nandoon ang pagpapahalaga, pero sobrang kaunti. Ayaw bang kabaliwan ka ng partner mo? Ayaw bang gawin niyang lahat para sa iyo? Ayaw bang ipaglaban ka niya sa mundo? Ayaw bang isakripisyo niyang lahat para sa iyo? Ayaw mo bang tanggihan niya ang mga nagagandahang babae para sa iyo? Ayaw mo ba na manatili siya sa iyo habang buhay? Ayaw mo ba na ikaw lang ang pagpantasyahan niya? Ayaw mo ba na ikaw lang ang ibigin niya? Ayaw mo ba na lubos siyang maging tapat sa iyo? Kung talaga namang K-Spark, kung lahat ng iyon ay gusto mo maging tapat sa iyo, mahalin ka niya ng lubos, umiwas siya sa mga babae, umiwas siya sa tukso, sakripisyo niya lahat para sa iyo, pahalagahan ka niya, eh huwag kang laging available. Tandaan mong sa mga pinakasikreto, upang ang tao ay kabaliwan ka at mahalin ka ng lubos at respetuhin ka ng napakataas na paggalang, hindi ka dapat laging available sa kanila. Lalong-lalo na sa partner mo sa relasyon, sa pag-ibig. Kapag hindi ka palaging available sa kanya, ka-inspired, mamimiss ka niya. Mamimiss ka niya. Hanap-hanapin ka niya at gagawa siya ng paraan, hindi siya mapapalagay upang makita at makausap ka lang. Talaga naman hahabol-habulin ka niya. Lubos kang magiging mahalaga sa kanya. Yung iba nga, madalian, sa sobrang halaga, pinapakasalan agad eh. Nagpro-propose, pinapakilala agad sa magulang. Napapaawa yung iba, sobrang nagsiselos pa yung iba. Dahil lubos ka nagiging mahalaga kapag di ka laging available. Yan ang sikreto upang manumbalik muli ang kabalaw ng laking mahal mo sa'yo. Ka-inspired, kaya mo yan. Umanap ka kasi ng mga bagay na pwede mong pagkakabalahan. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Upang hindi ka lang laging available sa partner mo at maniwala ka sa akin. Magiging matibay kayo. Magiging masaya ka. Iibigin ka niya palagi. Palagi kang kikiligin. Palagi kayong magiging talaga ng maligaya. Huwag ka lang laging available. Pero huwag ka ding magkukulang. Ka-inspire. Ang limang paraan, Max-Part, upang manumbalik ang kabaliw ng laking mahal mo sa iyo is bigyang focus mo ulit ang itsura, katawan at ang forma mo. Hindi pa lumaki pa. Alam nyo, baka naman kasi pinabayaan mo ng sarili mo. Baka na noon, palagi ka nagpapaganda, nagpapasalon ka pa. Bili ka ng bili ng mga pamporma mo. Yung katawan mo, lagi ka pa nag-jogging, nag-exercise. Yung iba sa inyo, palagi ka pa sa gym. Pero nung nag-boyfriend ka, nagpakasal ka, o nakipagrelasyon ka, umibig ka, eh talaga namang napabayaan mo na yung mga bagay na yun. Wala ka ng oras para sa sarili mo. Wala ka ng oras para mag-jogging, wala ka ng oras para mag-workout, wala ka ng oras para magpasalon, magpaganda, wala ka ng oras para bumili ng mga pangangailangan mo. Tinitipid mo na ang sarili mo. Tinitiis mo na ang sarili mo. Pinagkakaitan mo na ang sarili mo. Pinababayaan mo na ang sarili mo. Ka-inspired, huwag mong pababain ang halaga mo. Dahil ang pagbaba ng halaga mo ay pagbaba ng interest ng lalaking mahal mo sa'yo. Kapag bumaba ang interest niya sa'yo sapagkat nakikita niyang mababa na ang value mo dahil ikaw mismo pinababa mo ang value mo, eh maghahanap yun ng iba. O malaki yung posibilidad na maghanap yun ng iba. Sapagkat ang lalaki ay lalaki. Minahal ka niya na okay ka. Hindi ka niya minahal na ganyan ka. Kaya hindi mo rin masisisi yung ibang lalaki. Sabi ng iba, kaya sport, porkit tumaba na ako, iniwan na ako. Porkit nagmukha na akong losyang, pinagpalit na ako sa iba. Porkit ang pangit-pangit ko na, mukha na akong ewan, iniwan na ako. Eh bakit ka ba kasi nagganyan?
pwede mo namang alagaan ang sarili mo. Huwag mo laging isisi lahat sa lalaki. Isipin mo rin kung may nagawa ka rin pagkakamali sa sarili mo. Tulad niya, nagpabaya ka. Lamon ka ng lamon. Hindi mo inaalagaan ang kalusugan mo. Hindi ka nagpapabango. Hindi ka makapagsuklay ng maayos. Baka sabihin na baka inspired. Huwag ka namang ganyan magsalita. Kasi mga nanay kami. Kasi may mga trabaho kami. Kasi may mga responsibilidad kami. Bakit? Lahat ba ng oras mo ibinubuhos mo sa lahat ng bagay na yan? Wala bang 5 minuto para magsuklay? Wala bang 5 minuto para maghilamos, magayos, pumorma? Wala bang 5 minuto para magpabango? Wala bang 10 minuto para mag-workout man lang? Wala bang ilang minuto para alagaan mong sarili mo? Wala bang 1 oras para talaga namang mag-jogging at mag-workout ka? Lahat ba sa trabaho? Lahat ba sa mga responsibilidad sa buhay? Pinapriority mo lang talaga yung ibang bagay. Bakit hindi mo subukang isingit na i-priority ang sarili mo? Sapagkat sarili mo yan. Babae ka. May partner ka. Ka-inspired. Alagaan mo ang sarili mo. Mag-focus ka ulit sa isura mo, sa katawan at sa forma. Kapag naibalik mo yan, maniwala ka sa akin, ka-inspired. Ang boyfriend mo o mister mo, ang partner mo, lalaking mahal mo, ay talagang manunumbalik ang pag-ibig sa'yo. At ang kanyang kabaliwan sa'yo. Hindi man kasi tulad ng dati, hindi man ganun kabilis. Pero panigurado, dahan-dahan, mababaliw ulit yan sa'yo. Mga Spad, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa ibang babae. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, pakiclick nyo po subscribe mga Spad, click nyo na po notification bell upang ma-notify po kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, i-message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko. Kapag nakita nyo yan, hinanap nyo ako, i-message nyo ako dyan, ako po mismo siya magre-reply sa message nyo. At mag-coaching po tayo. Maraming salamat mga Spad, mag-iit kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!